So, ipapadudes kasi na mga legs ay yung dry na dry. Yung natutuklap ang kanyang mga skin sa kanyang legs. Masyadong masakit, hindi magalaw, nagkaroon ng infection. Yung sabi nila, sepsis. Yung infection na pag umakyat yan dito sa taas na ang sepsis, pag inilagamot ay mamamatay ang pasyente. Hanggat na isosurvive pa ang mga bagay sa katawan niya, like pinti o kamay, ay ginagamot yun. Hindi nagpupo. Subscribe na! Welcome back to my channel, my friends and friendship. Each morning, good evening, good night, and good day sa inyong lahat. At ngayon morning dito sa Amerika, but it's 10 o'clock. Nagising kami ng 7, pero hindi pa kami lumabas ng aming kwarto. Nag-alis pa ako ng dialysis ni Papa at nag-ready na ako ngayon ng almusal ni Papa, and now he is eating. Say hi to my friends and friendship. Ayan na si Papa Dudes. Ang almusal niya ay egg hotdog at saka yung ensimada na nabili kahapon with your black coffee and itong toasted bread ang kinakain niya. Ngayon ako ay magre-ready din ng aking almusal at si Zoe ay tulog pa at hindi pa lumalabas ng kwarto sila ng mag-ama at ang ina ay nasa work na. So my friends and friendship, ano pa ba ang almusalin? Same as usual, pandesal, coffee. Nag-iinit ako ng pandesal. Yan. Pandesal is life. Pandesal. Yan, makain na si Zoe. Say hi. What are you eating? Tell the friends and friendship. Egg, pandesal, star bread, and hot dog. Wow. Okay. Ito na si Papa, may pahinga pa. At tumawag itong apo ko, malapit lang ang school niya rito. Nagpapaluto ng egg at saka hotdog. At saka rice. Kaya na-ready ko na ang pagkain niya. At on the way na daw siya. Nandiyan na siya siguro. Diyan ang food niya. Malapit lang ang school niya rito sa amin. Nag-aaral siya ng nursing. Takpan ko lang siguro nito. Okay. Ito yung kinainan ko dito kanina. Hindi ako nakapagdilig ng tanim. Malamig. Hindi akong lumabas. Malakas ang hangin. Parati na lang malakas ang hangin. Did you drink your water, So? Zoe, but you don't have water in your water bottle. Okay. May nabili akong labong. Kaya lulutuin ko siya ngayon. Mayroon akong hipon. Yun bang parang laswa lang siya. May nabili kong labong ay product of Thailand pala to. Wawalis muna. Kumain lang dito yung apo kong si Mikel at bumalik na sa school. Yung insimadang to kumain ako. Masarap sana. Ang problema ay sobrang tamis. Tamis niya. Ay, nako. Ano na naman ang aking iluluto. Isip ko. Ano kaya iluto ko? Yung gulay. Yung okra lang kasi ang meron. Sarap kung may dahon. Nag-iisip ako kung ano aking lulutuin, my friends and friendship. Nasa bathroom si Papa Dudes. Nagwawalis ako. Si Papa Dudes kasi na mga legs ay yung dry na dry. Yung natutuklap ang kanyang mga skin sa kanyang legs. Kasi noong bago siya na hospital, lumaki ang kanyang binti. Nagkaroon ng maraming tubig. Ganon talaga pag diabetic. At nagkaroon ng mga blister. Yung putok-putok. Pag nabasag yun, yung parang may mga sugat. Kaya sa hospital, sinurgery yun ang kanyang binti. Dahil ang binti niyang yun ay hindi man lang lumiliit, kundi masyadong masakit, hindi magalaw. Nagkaroon ng infection. Yung sabi nila, sepsis.
yung infection na pag umakyat yan dito sa taas na ang sepsis, pag inigamot ay mamatay ang pasyente. Kaya na-survive naman. Alamit na at until now mayroon pang kaunting sugat na yun. Ako ang nagdi-dressing. Tinirain ako doon ng at-home nurse kung paano mag-dressing. Ngayon, sa sobrang daming water sa kanyang binti, yung nag-small na siya, parang kahoy na nag-dry at natutuklap ang mga skin. Kaya ang dinadaanan niya, winawalisan ko dahil dry na dry talaga ang legs niya. Yung bang maitim. Kung sa Pilipinas na yan, ang solution lang siguro doon ay puputulin ang binti pag may sugat. Ito hindi. Hanggat na isosurvive pa ang mga bagay sa katawan niya, like binti o kamay, ay ginagamot yun. Hindi nagpuputol. Kaya gumaling naman, may kaunti lang na sugat. At pina-follow up ko lang na i-dressing. Kaya isang box ang aking dressing. Supply naman ito lahat ng insurance. Kompleto ako sa may mga glove, ito yung mga gauze, dami. Ito yung mga panglinis niya sa kanyang mga sugat. Ayan ang mga band-aids sa kanyang binti. Ayan. Ito ang mga patch na sa loob nito ay yung antibiotic. Lahat kompleto, kaya kailangan matutunan mo nito kung paano mag-dressing na hindi lang basta-basta na magde-dressing ka. Okay, ganun lang. Step by step. Kaya natuto na ako dahil na-train na ako ng nurse na pag dito sa bayon ang aking gagawin. Yun, nagumaling naman ang mga sugat-sugat niya, pero may isa pang na surgery, yung dinaan nilang surgery sa hospital ay mayroon pang maliit. Pero kailangan parating takpan yun. Sabi ko sa kanya, maliligo na siya ngayon, kaya nilagyan ko ng plastic tas ang kanyang binti, yung ganito. Nilagyan ko para hindi mag-sip-sip ang tubig. Yung ito, ilalagay mo lang sa kanyang sugat. Ganun lang, parang plastic lang. Dito maraming mga makabago kasi plastic. Yung parang plastic, ganun na siya doon sa loob. Kaya, kung hindi nakakapunta ang nurse dito, dahil may mga schedule naman kasi sila pag nagpunta, at hindi lang si Papa Dudes ang pasyente, kaya ako ang nagtitake over ng mga kanilang ginagawa. Nagdi-dressing, yung physical therapy lang ang dumadalaw dito dahil siya ang naglalakad kay Papa. Yun ang sitwasyon ni Papa Dudes. Yung, ano ba tawag nito? Total care na talaga siya. Hindi katulad dati na yun lang, kumakain siya mag-isa. Hindi siya nagpe-prepare ng pagkain. Hindi siya nakakapunta na mag-isa sa bathroom. Nag-wheelchair. Ina-assist mo siya doon. Hindi niya naaabot ang paghuhugas. Nagaglab ako, hinugasan ko siya. Pinapaliguan. Pero ngayon, kino-convince ko na maligo, pero ewan ko, parang ayaw pa niya. Hindi ko alam, hindi ko naman pinipilit kung ayaw niya. Sa pinupunasan ko na lang. Andun pa siya sa bathroom. Matagal-tagal yun sa bathroom doon. Kaya kahapon nung nagpunta kami kahapon doon sa doktor niya, doon kami kahapon sa kanyang doktor. Tanong sa akin ng doktor, at sabi niya kasi si Papa Dudes naka-wheelchair. Naka-wheelchair kami nang magpunta. Sabi ng doktor, getting weaker and weaker. Sabi ng doktor. Yes, doc, hindi na sabi niya siya Vietnamese ang doktor. Hindi na sabi niya, did he stand alone? Sabi ba itself? No, sabi ko ng ganon. With my help. Ngayon ang tanong niya, papaano kung hindi na siya makabangon? How can he get to go to the bathroom? So, ayaw namin talaga, sabi niya, kailangan na pag gano'n, nasa nursing home.
Ayaw ko, sabi kong ilagay si Papa Dudes sa nursing home naming family. As long na we can take care, Papa Dudes, we're gonna do that. Hindi namin siya papabayaan. But what if, sabi ng doktor, kung time na late, ano na siya, nasa bed na siya na hindi na makabangon, paano mo madadala? Sabi ko, saka ko na pag-isipan yan. Kung ang time na yun ay dumating, saka na ako mag-decide. But at this time, no, I don't want to decide anything. I just only want, sabi ko ng gano'n na, I just only want that I'm gonna take care of my husband hanggang sa kaya ko pang alagaan. Correct, sabi ng doktor. Dahil ako rin, sabi niya, sa parents ko, I don't want my parents to put it in the nursing home. You know, sabi ng gano'n, yeah. Dahil my two nurses, before they went to the hospital, ay nag-work sila. They work in nursing home. Kaya, hanggat maaari, alagaan lang namin si Papa Dudes. Hindi na pa kami masyadong nag-iisip kung ano ang sitwasyon niya, kung hindi na namin kaya, kung ano ang gagawin. Wala pa kaming plan doon. Ang amin lang ngayon tinututukan ay yung ngayon. Na-update ko lang kayo, my friends and friendship. Dahil talagang hirap na siya, pero dahil sa amin, lumalakas siya. Sa mga apo niya, kumakain siya dito ng mga niluluto ko. Kung dalhin mo siya doon, sabi namin, kaya talagang ayaw namin. Big no talaga, ayaw namin. Kaya yun, minsan, hindi ako nagagalit, kundi parang nagtatampo ako dahil kasi minsan, irritable siya. Yung inahanap ko ba yung noon na okay siya, hindi mo na mahanap ngayon dahil sa sitwasyon niya. May time naman na parang pinipilit din niya ang sarili niya na okay siya. Pero siguro kung may naramdaman siya sakit ay is always complaining na lang parati ang pain ng kanyang tuhod. Yun, sabi niya gout. Hindi na siguro gout yun. Dahil sa dami na niyang sakit, yung nararamdaman na niya lahat na ang dami niyang naramdaman. Kaya sabi ko, isa lang ang aking mahiling sa iyo. Be nice ka sa akin. Dahil ako ang nagtitiis at nag-aalaga sa iyo. Kaya kailangan magiging nice ka. Huwag mong, sabihin mong, kunin mo nga yung ano ko, yung bang parang nag-uutos na parang katulong ka. Kaya minsan nagtatampo ako sa mga ganyan, yung di ako sanay na inuutosan ng ganon. Ako lang ang nag-uutos. Kunin mo nga yung ganon ko. Sabi ko ng ganon, say please. Sabi ko, hindi ka ba marunong magsalita ng please? Hindi mo ako katulong. I'm your wife. Tatahimik lang siya. Baka nakalimutan mo, asawa mo ako, hindi ba ako caregiver na nag-aalaga lang sa'yo, sinisweldohan ako. Sabi ko naman, asawa mo ako. Forever ako dito sa'yo. Kaya dandahan ka lang, sabi ko. Kasi kung hindi mo naman yun kinukorek ang kanya mga ang attitude niya, akala niya ibang tao ang nag-aalaga. Hindi ko alam kung sa irritable lang siya dahil sa sakit niya, pero kakalimutan mo, asawa mo ako. Sabi ko ng ganon. Kaya nandito ako, inalagaan kita, but be nice to me. Kung naiirita niya ang pinapatulan. Ay, hindi mo talaga mawala pa napatulan ang asawa na may sakit. Tapos after that, nare-realize ko, ay, may sakit pala ang asawa ko. Ella, be patient. Pagpasensyahan mo na, sige na, parang tanga ako. Pagpasensyahan mo ang asawa. Minsan talaga, umiiral talaga ang pagkabusi ko Ay, ako lang bang nasasanay ako ang senyorita, ako ang nag-uutosin, ako ang inuutosan. Yun. Kaya minsan natatampo, sabi ng anak kong babae, yung mami ni siya, Mama, pagpasensyahan mo na, sabi niya si Papa. Sabi niya, alam mo, much more kung tayo, sabi niya, ang nakakaramdam sa naramdaman niya. Kasi sabi ko naman hindi naman niya ako inintindi na akala niya kung sino na pagod na ako. Sabi niya, di ayaw mo ipalagay, sabi niya sa nursing. So, ayaw ko talaga. Ayaw ko talaga ilagay sa nursing. Alagaan ko siya dito sa bahay. Yun, kaya magtiis ka.
Bakit yun lang ba hindi niyo ako pinapansin? Sabi ko nang ganun. Mabuti kung ganun lang hindi ako pinapansin. Sasabihin niyo parang lahat ay inaano niyo sa akin. Sabi ko nang ganun. Ako ang pinasabihan niyo, si Papa ay ganun nga. Kaya nga sabi, tahimik na lang ako doon. Iyak-iyak naman ako sa may sulok. Ay, sabi ko, itong life ko. Ito ang profession ko. Kaya wala na akong magawa. This is it. So, love your work. Love your work na to take care of your husband. Sabi ni God. Ako rin ang sumasagot. Lord, sabi ka ng ganun. Ganito ba ang buhay ko? Wala na ba akong ganito na lang ba? Hanggang sa tumanda na ako, mawala ako sa mundo. Yung, wala ba akong kapaguran? Ay, sorry, Lord, hindi ako nagko-complain. Nagtatanong lang po. Sabi ko, napapagod din ako, Lord. Tao lang ako. Pero ang gusto ko lang is just only one. Sabi ko ng ganun. Alam mo, Lord, ang gusto ko, ganun lang. Yung kahit mag-alaga ako, ng ganun kahirap pa. Basta yung magandang loob lang ang ipapalit sa akin. Yung hindi mainit ulo, hindi yung nakasigaw. Di ba sa'yo lang sabi ko, yung gusto ko lang yung utusan mo akong maganda, yung nakasmile ka papanay. Sabi naman sa isip ko, hindi yung sagot ni Lord sa isip ko, ay, paano kaya sabi ko naman itong asawa kong makatawa kung makangiti, kung ganito may pain siya. Alangang, ang sakit. Tapos ngingiti siya. Ay, nakukwento pa sa iyo, my friends and friendship. Ang buhay ni Mama Ella, it's just a life. It's maraming kind of life. Yeah, you want that? Inito natin. Kuya, lalagyan and then heat in the microwave. Gigi. No, I don't want to. Gigi, get a plate. Come on. So we're not playing it. Joy, give me the paper towel. Give me the paper towel. Joy, how you always, lalo malabas ka parati na yung mga dogs hindi mo pinapaiha. Isipin mo, JR, ako na dito ang nag-aalaga kay Papa. Ako na lahat-lahat. Anong pinaihi? Umalis ka kaya na hindi mo pinalabas yung mga aso kaya hapon? Kahapon, binabas ko pa. Lahat ng aso? Hindi, kala ko sa yung kay Jaren, sa akin si Munmun. Ay, hindi mo nga pinalabas pag alis mo kahapon eh. Binabas ko si Munmun, pero kay Mama, dahil kay Jaren na. Pakainit. Mabuti na lang, my friends and friendship, ito si Mama Ella. Marunong lang talaga akong magdala ng aking sarili. At kung isipin mo, my friends and friendship, pag inisip mo ang ganitong sitwasyon, katulad ko, kung kayo lang siguro sa sitwasyon ko, talagang give up mo ng buhay. Pero ito pa rin ako, lumalaban sa buhay. Kahit anong hirap ang pag-aalaga sa asawang may sakit, ay sa kabila doon ay ini-enjoy ko at ako ay happy at nakangiti. Dahil logi ka. Pag nagpapastress ka, namumroblema ka, logi ka. At baka sa masunod, ikaw lang susunod. So, ganun ako, tinatanggap ko na ng buong puso kung ano ang aking destiny sa buhay. Dahil hindi pa tayo sinilang may destiny na tayo, di ba? Ito ang life mo. Makapag-asawa kang may edad sa'yo at makapag-anak ka ng ganyan at darating ang panahon ng asawa mo ay mag-bedridden, ikaw ang mag-aalaga. That's your life. Yun. Pero karamihan sa mga nakikita ko, yung karamihan ng mga asawa, iniwanan na nila ang asawa nila pag ayaw na nilang mag-alaga. Hindi ako iba ko. I am do or die talaga ako pag nagmahal ng isang tao. Yun lang. Kaya ginakwento ko lang ko sa inyo. Ini-enjoy ko, natawa ko ang ating mga problema dahil kayo lang naman ang ating mga problema. At hindi ko yung sinasabing problema. It's out. That's out. Ayoko ng problema. Talagang ayoko ng problema. Gusto ko yung happy ako parati. Kahit nag-iisip ako ng mga mamagaan pag ako ay nalulungkot. No, ang ginagawa ko for a while, nag-iisip ako, nag-i-imagine ako, nangangarap. Diba? Lahat tayo may mga pangarap naman tayong lahat, diba? At libre naman yun, libreng-libre. Kaya pag nangarap ako, ang taas-taas ng pangarap ko.
mangarap ng ganyan lang ako. Dahil siyempre, wala ka namang binabayaran eh. Mangarap ka na ng mangarap para happy. Happy? Kaya happy ako. Kaya siya, sabi, may pain. Ganon. Ay, sabi ko, okay, anong gagawin ko? Wala na akong magawa. That's yours. Comfort. Pero may time talang dumadating ako sa puntos na naiinis na talaga ako, lalo na kung tumatalikod lang ako. Maalis. Hindi ko tinitingnan. Babalikan ko lang after a while. Gutom ka na? Tapos ka nang magnamnam ng mga pain mo. Tapos ka na, kaunti lang kasi mga bagay. Yung kaunti lang na bagay na hindi siya makapupo. Pinoproblema niya ng malaki. Kaunting bagay lang na hindi siya pupo ng regular, problema na niya. Sabi ko, man problema mo. May gamot ka naman kung napupupo ka, hindi magpupo ka. Sabi ko, dadaling kita doon sa bathroom. Sabi niya, ba't kaunti nila ako umihi? You understand kung bakit? Sabi ko nang gano'n, kung bakit ka? Ang kidney mo is failure na. Kaya nagda-dialysis ka. Pag umiihi ka, kaunti na lang yan. Dahil hindi nag-work ang kidney. Yun bang kaunting bagay ginagawa niyang bigger. Yun ang ng asawa. Yung una ko sa kanya, ewan ko lang, hindi naman siguro ganito lahat ang mga tao. Sa ganitong sitwasyon ko, enjoy ko na lang ang buhay ko. Kaya ang minsan, magpapatugtog ako, mapakinig ka ng music para mag-enjoy ka. Napatugtugan ko siya doon sa kwarto. Alam mo kung anong tugtog? Oblade. Pansin ko, sabi din niya. Oh, see? Music. Sabi ko, pagpasok ng kwarto, music, please. Alexa, sabi ko, please play. Oblade. Tatugtog niya. Kasi nakaganon siya, nakatunggo. Ganon siya. Nakasimangot. Pagtugtog niya. Oh, see? Ay, nako. Sayaw-sayaw ako sa kanya. Sabi ko, ang saya. Sabi ko, ang saya-saya. Ang saya-saya. Ang sakit ng dibdib. Oh my God. Check lang sa inyo ang aking experience na gano'n si Mama Ella. Hindi lang kayo ang namumroblema, hindi kayo ang may mga problema, hindi lang kayo ang may sakit, hindi lang kayo ang nag-iisip ng lahat-lahat, kundi si Mama Ella, right? Vlogger si Mama Ella, nakaharap sa inyo, nakangiti. Kaya ito ang totoong pagkatao ko. Minsan lang ako makikita na nakasimangot at nakaupo at nag-iiyak. Akong taong masayahin talaga. At parating iniisip ko is ang nakaraan na masaya pa ako. Hindi ako nag-iisip na ngayon na minsan naiiyak din. Minsan naiiyak. Sobra na dito malabas na. Here's Walker. I-dressing ko man ang kanyang paa. Ano yon? Itapon diretso ka agad. Bidyohon mo na si Ki. Ginayo man. Yan man lang ka. Ginalinis man. Umayo o. Lock. Ayan, magde-dressing ako, my friends and friendship. Ito ang antibiotic na nilalagay dito sa mga sugat-sugat niya sa blister. Dito sa Amerika, provided lahat ang
kailangan ng pasyente. No, do not close that. It's dark. Lahat ang mga gamit sa mga pagdidressing, mga pangtakip sa sugat niya. Sa baba. Ayan. Take it out, tabi. Turning it on. Yeah. Tapos, isa na yung bandage goes. Wala. Kasi pilak yun. Hindi, meron ako dito doon. Marami pa. Kumuha ako ng ghost. Provided ito ng insurance, yung mga pang-spray sa mga sugat or dressing. Ito ay ibabalot sa kanyang Jeg var opdøden. No. Ayan na siya, nabalot na siya, my friends and friendship. Ganyan ang pagkabalot. Saan ang ano nito? Punta siguro. Ito na siya. Binabalutan na siya ng ganyan para maiwasan ang infection. Nilagyan ng gamot at yan na. Kaya naalagaan ng kanyang mga sugat na hindi nagkakaroon siya ng hindi dumadami at hindi naglala. Dahil ito ang mga gamit niya. Ito ang lahat ng mga gamit niya for dressing provided by the insurance. Ito, my friends and friendship. Magmula sa gauze, magmula sa mga spans, non-woven, ito mga lahat. Ito mga panglinis. Ayun. So, yun lang ang work ni Mama Ella always kay Papa Dudes everyday. Pagdadressing ng kanyang sugat at pagka-dialysis sa gabi at pagkakalas ng kanyang dialysis in the morning. Yun. Ito ang aking lalagyan, mga gamit sa mga pag-dressing ng plaster ni Papa sa kanyang leg. At ito namang isa, ito naman ay mga gamit ito para sa mga pagdadialysis. Lahat, mga glove, mga mask, lahat ay provided dyan ng insurance para kay Papa Dudes. Kung sa Pilipinas yan, lahat binibili. Dito ay libre na sa insurance. Okay. Sadyang ka muna, ayaw mong mag-bathroom? Magapitan niya kararo. Walker. Andito naman naglinis ako ng bathroom. Nire-ready ko ang walker niya. Punta muna ako. What are you doing, girl? Playing. You're playing. Anong oras na? 1:30 na. Hello, my friends and friendship. At kararating lang namin, galing kami sa Vallejo. At ngayon lang kami dumating. At matagal kami doon sa bahay ng anak ko. So, hanggang sa muli. Thank you for watching. Gabi na naman. At pagkatapos magtatrabaho si Mama Ella. Tapos matutulog. Gigising naman sa umaga. Mag-work na naman si Mama Ella. At sa gabi lang makapagpahinga. Bye-bye! And thank you for watching. And shout out sa inyong lahat. Love you guys. Bye-bye.